Umiiral tayo, yung buhay natin, hindi yan patagal, paigsi yan. Para kang isang yosi eh. Ha? Hindi ko sinabi nag-yosi ako. Pero ang yosi habang may sindi, di ba? Doon siya mauubos. Ang kandila, para maisilbi yung purpose niya, kailangan may sindi siya. At para maisilbi yung purpose niya, kailangan niyang mawala. Ganon din po ang tao. Habang buhay po tayo, hindi natin maisisilbi yung purpose natin bilang tao hanggang hindi po tayo tumatanda. Okay? Nobody is born. You may look younger than your age. Parang ako yan. Ha? Kasi ako napagkakamalan pa akong bata talaga. Oh. Basta kaya nagpapabalbas ako kasi ayaw maniwala ng mga tao eh. Pag sinesharan ko eh. Kasi maaga nga akong tumanda. Nung 17 ako, ito na yung mukha ko eh. Ito pa rin hanggang ngayon. Oh. Kaya naman nung bata ako, kung teenager ako, pa naman ako matanda. Eh, maaga ako tumanda. Kumbaga sabi nga ni Sister Giselle, sagad na. Oh. Kaya kahit tumanda, yung pa rin ang itsura. But I want you to share with you tonight is the message that I entitled Rush Mode. Rush Mode. Pag rush mode, nagmamadali yan. Wala pong rush mode na slow motion. You cannot call it rush mode if it moves like a turtle. Okay? O yan, time. Tingnan nyo yung bawat segundo. 10, 11, 7, 13, 12, 7, 13, 13, 7, 13, 14. It runs. Nobody is waiting for you. Time is no respecter of persons. Habang tumatanda ka, habang tumilipas ang oras, nadadagdagan ang edad mo, lilipas ka. And yet, most of us are maybe healthy. Nagpa-vaccine ka. Bakit ayaw mo mamatay, di ba? Marami pa akong gagawin. Basta wala pa akong nagagawa sa Panginoon. Hindi ko pa natutulungan yung pamilya ko. Ayoko pa mamatay. But there are some things that we cannot control. Kahit kaano mo naisin, may mga bagay na kahit anong pilit mo eh, wala kang magagawa doon. O, di ba? Parang panliligaw lang yan. Kahit sobrang gusto mo siya, bigay mo lahat dyan eh. Pero pag di ka talaga trip niyan, hindi ka talaga trip niyan. And I've experienced that a lot. Kasi may mga pagkakataong ginastusan ko pero wala na. Hindi, kailangan lahat dyan best. Pero wala na. Diba? You can love, you can desire, you can do everything para sa tao or para sa kahit ano. Pero may mga bagay talaga na hindi meant to be, to happen. Minsan nga akala mo hindi yun mangyayari but it happened, diba? Oh. Minsan nga akala mo doon ang punta nun, doon ang punta nun, doon ang punta nun. Eh biglang lumiko sa dulo. What I'm telling you guys, I'm telling you that sa buhay po natin, we cannot stop what will happen. This life, sa buhay po na ito, ang mangyayari is that ipapanganak ka, di ba? Papanganak ka. Naging baby ka. Lahat tayo dumaan sa pagiging baby. Dumidede, walang magawa. Dumaan sa pagiging bata, naglalakad ng hubot-hubad. Walang pakialam. Nung medyo nagkamalay-malay, binibihisa na. Pinapaliguan ng nanay natin. Pinapapasok sa prep or sa nursery or sa kindergarten. Natuto kang magbasa at sumulat. Nung elementary ka, you enjoy elementary things. You play after you go to school. And now, tumuntong ka ng high school, natuto ka ng magka-crush. And for some of you, maybe in a relationship already. Nung nag-college ka, alam mo na ngayon ang hirap ng pag-aaral. And then, nung tapos mo mag-college, you work. Diba? You work, you earn your own money. Diba? At nagsimula ka na magkaroon ng pangarap na ito ang bala ko, ito ang plano ko, ito ang gagawin ko, ganito ang pupunta ko. And then you met your special someone. Karoon ka ng serious relationship. Nanunundo ka na or sinusundo ka na. Kahit wala kang kotse. And then, ang nangyari, after everything of that, next chapter for you is marriage. Or in them, they already married. After marriage, children. And then your children, eventually, magiging baby. Parang yung dinaanan mo. Dadating din sa time na sila naman, magiging binata, dalaga, magkakaproblema ka sa mga love life nila. Papayuhan mo sila, matututo sila maglihim sa'yo. Parang ginagawa mo rin sa parents mo, di ba? And one day, sila naman ang mag-aasawa. At sila naman magkakanak, lola ka na. And after pagiging lolo't lola, wala pa sila sa stage na yun.
Pero one day, it will happen. Sila naman ay magiging lolo't lola. We cannot stop that eh. Nobody can control your aging. Hindi ka na, kahit anong pahid mo ng ulay sa mukha mo, nobody can stop your aging. Pero ito po yun. Ang punto natin dito, pag ikaw po ay naging lola na, Hebrews 9:27 tells us, it is appointed that the man wants to die, but after this, the judgment. Kaya nga kailangan natin mag-redeem the time. Why? Because nobody knows the day. Itong topic na to, kaninang umaga pa to naka-ready. And God meant it for you. Kasi kaninang umaga pa, I started working siguro around 8. Pero kagabi pa lang, iniisip ko na to. Sa Sunday nga, may message na ako eh. Itatype ko na lang. Ang message tungkol sa Sunday ay, Panginoon, kung hindi ka kasama, wag na lang. Amen. Sa linggo yan. Abangan natin. Pero ngayon dito muna tayo sa Ephesians 5:16. Why we should be in rush mode right now? Bakit kailangan mo magmadali? Pastor, edi maghanap na ako ng love life. I'm not talking about that. What we need to do is to be in the rush mode as Christians. Bilang mananampalataya, maging rush mode ito sa'yo. Hindi pwedeng magpabanjing-banjing ka. Hindi pwedeng magpatenga-tenga ka. Hindi pwedeng tumambay-tambay ka bilang mananampalataya. Hindi pwedeng floating ka o stagnant. Amen. Ibig sabihin, lutang ka lang. Kristiyano ko. You're not moving. You're just a Christian, but you're not a working, moving Christian. Rush mode, number 1. Paano magiging rush mode tayo bilang mananampalataya? Number 1, we have to serve God immediately. We have to serve God immediately. And when we say immediately, ibig sabihin, dalian mo. Bilisan mo, agad-agad. God will not wait for the term, wait lang. Una, disrespect sa Panginoon yan. Pag sinabi mong, Lord, wait lang. Hindi pa ako ready. When God wants you to do something, He knows that you can't do it. Nung nilipat tayo ng Panginoon dito sa Altajera, sino pa naman mag-aakala, diba? Bago kami lumipat rito, bago pa lang bukas ang pandemic, halos 7 lang kami. Dumating nga sa time, Sunday, 3 lang kami. Lalo na nung kabukas-bukas ng lockdown, si Aileen, si Princess, ako. 3 lang kami. Pero nangihina yung loob ko nun, pero sabi ko, Panginoon, sa'yo ko na nga ako eh. Tutuloy ko lang yung gawain kahit kung hindi kami. Kahit puro dito lang sila sa loob ng cellphone. Ang hirap nun ha. Kasi una, magpe-preach ka. Lalo na nung talagang kasagsagan ng ECQ, wala akong nakikitang mukha. Si Aileen lang, tsaka tong cellphone. Naka-off cam pa sila, di ko alam kung di ko alam kung sila ba ay talagang nanonood noong time na yun. Tapos, medyo lumipas na yung pandemic, may mga hindi na nakabalik sa church. Sabi ko, Panginoon, bakit pa nga ba ako malulungkot? Di ba ako sanay? And the Lord did something. Dumami na naman tayo. Dumadami na naman tayo. I'm not preparing for myself na parang, hindi, uunti rin yan. Ang piniprepare ko sa sarili ko is, if I cannot keep them, I should still teach them. Hindi ko naman makikip yung ganito yung attendance. Pero si Lord kasi magkikip na to. At ngayon medyo mas gumaan dahil maraming katuwa, maraming kasama. Pero mga kapatid, tingnan mo ito. Di ba tumatanda ka? Di ka bababa? You're not getting any younger. Dati nga teenager ka lang, saya-saya mo, di ba? But here we are, you're not a teenager anymore. No, you're not. There once upon a time na ikaw ay teenager na laro lang naman ang concern mo or computer. Pero hindi na ngayon, di ba? Baka magko-computer ka pa rin. Pero hindi na ngayon yung tulad ng dati. Amen. Na parang binigyan ka ng pampiso nitang nanay mo, masaya ka. Bigyan ka ng 5 piso ng nanay mo ngayon, ewan ko na. Di ba? Dumating ka na sa time na ikaw na yung nag-aabot. Bakit? Ikaw na yung nag-aabot kasi you're older enough na eh. You're starting to get on your feet. But here, ito, tignan po natin ito mga kapatid. Tignan niyo pong mabuti. We need to serve God immediately because God doesn't wait for those who are available.
Available ka, pero hindi ka naman willing. Di ba? Marami, sabi, hindi. Ang hindi naman hihintay ng Panginoon yung able, yung available. Pero marami namang available. Di ba? Pero hindi naman willing. Maganda, yung kahit hindi available, willing na willing. At nagpapaka-available kasi willing. Now, tingnan nyo po ito sa usapang buhay natin. A lot of things are happening around us na hindi mo nakikita. Kailangan mong i-rush mo. Number one, we are to serve God immediately because sins are increasing. Pasama ng pasama. Kasi sabi doon verse natin, di ba? Redeeming the time because the days are evil. Alam nyo, sa lumpa natin ito. How many of young people today, pabata ng pabata. Yung nakikita mo, nagyoyosi. Pabata ng pabata. Imagine yung mga ganito kataas na baby kung kumimbot na sa TikTok ngayon. Alam ko, napapanood nyo yan. Imagine, sa showbiz, magugulat ka na lang, may mga anak without wedding. Pumunta ka sa labas ngayon. Masaya na uli yung mga malls, nandun na yung mga bata uli sa labas. Mahirap daw ang Pilipinas, pero magtataka ka sa Pilipinas na mahirap ha. Ewan ko to si Duterte, dapat to patalsikin na talaga. Ewan ko ba rito? Basta ako, boto nyo na lahat, wag lang si Lenny. Amen. Dahil ang Bible po, hinahayaan ito ang mga government, pero hindi po naglagay ang Bible ng babaeng leader. Yun lang po ang tinatayuan ko doon. I have nothing against Lenny. Bahala siya sa buhay niya. Wala rin ako kinakampanya. Pero yung kakilala ni Sister Nini na magme-mayor, iboboto ko na lang yun. Siya lang yung option. Siya na lang iboto natin. Oo, kasi kakilala si Sister Nini eh. Senior officer ko yun, Pastor. Sa Iris. O kaya tayo, Calix tayo. Calix for President. Iboto nyo pala, das mga kubutante. Sensya na. Pang boto nyo, ina-endorse ko na. Okay, kidding aside. Nagkalat na yung kasalanan sa lupa. Anong gagawin mo? Ikaw na lang eh. Hindi ko na kailangan patagalin dito sa point na to. Ano mas lumalaganap ngayon? Kabutihan, kasamaan? Totoo nga lang yung mga tagapagligtas at tagapagtanggol. Sila Scheider. Ang sarap nilang tawagin eh. Kanina umaga nanonood ako ng unang hirit. Na 10 bloke ng marijuana ang nasa bat. Ngayon, grabe na yung mga drug dealers. Sinisiksik nila sa loob ng mga pagkain, sa loob ng mga... Hindi mo nakakalain, sisiksikan nila ng droga yun. Ang last time kong na-check, yung water jug, may pagitan yan kasi may foam insulation yan. Doon nila siniksik. Yung droga. Tapos yung mga, yung mga ginagamit ng mga nagdidiskong droga, yun, tawag doon. Ecstasy. Yun. 10 million pesos worth of illegal drugs. Nag-ECQ lahat-lahat na. Yung drugs, lagana pa rin. May war on drugs na, pero may drugs pa rin. And our surroundings are still getting worse. More sinful than ever. Ngayon, di ka pa ba magmamadali? Kahit sa Kristyanismo, dito sa church, ang church di nakaligtas sa mga adultery, sa mga kung ano-ano pa. Maski ang church, hindi na, kahit ang mga pastor. At ang nakakalungkot lang, tayong mga Kristiyano, nakatambay habang nangyayari lahat ng yan. Mga kapatid, we need to be in the rush mo. We have to serve God immediately, and we have to serve God immediately kasi yung kasalanan, grabe na. At ito pa, Satan is overworking. Grabe yung trabaho ni Satanas. Medyo may isip mo na lang, ano ba yung problema ng mga tao? Ano ba yung problema ng mga tao sa panahon ngayon? Ano yung maririnig mong daing ng mga tao? At ano yung mga pangako ng politiko? Sabi ng isang kandidato, aayusin ko ang buhay mo. Ayusin ko ang buhay. Ayusin ko rin yung buhay. Buhay niya nga, hindi niya maayos. Buhay niya pa ayusin ko. Maayos ang buhay ko, huwag mo akong pakilaman.
O, di ba? Lahat ng pangako ay maririnig mo. Pero tingnan nyo, Satan is overworking. Maski ikaw, sa'yo. Wala bang paggawa si Satanas sa'yo? Taas ang kamay ng walang paggawa si Satanas sa kanya. Lahat tayo meron. Ikaw nga, nananahimik na naglilingkod sa church, kinukuha niya pa, di ba? Amen. Nananahimik ka lang naman dito. Kinukuha ka niya. Why? Because Satan knows na nandito yung mga ayaw sa kanya. Amen. At gagawa siya ng paraan para manggulo sa buhay mo. Amen. Kaya sa kanya mo iharap yung kandidatong yun. O yan, yung ayusin mo. Satan is overworking. And thirdly, saints are compromising. Dito tayo lagot lahat. Tayo mga mananampalataya. Because we tend to compromise. Diba sabi na, alala nyo yung camp to ha, remove not the ancient landmark which thy fathers have set. But most of us remove the ancient landmark. May iniwan sa atin eh. Doon tayo tatayo. Ito lang naman yun eh. Ha? Sabi diba, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Yun lang naman yun. Nakakilala ka sa Diyos. Magpapatuloy ka lang sa Panginoon, sa paglakad sa Panginoon hanggang sa pagbabalik niya or hanggang sa kunin ka na niya. Ang problema mo, hindi ka nakaintay na kunin ka niya. Umalis ka doon sa Panginoon. Umalis ka. Eh ano ba bang iniisip mo? Pag umalis ka doon, mas gaganda ba? Mas bubuti ba? Mas lalakas ba? Mas pagpapalain pa? Sabi ko nga kanina, sa pagsunod, gantimpala. Sa pagsuway, gantimpalo. And see what happened. Alam nyo, nakakalungkot lang na pag nanood ka talaga ngayon, maski sa social media, you see a lot of young people, Christians or not, depressed. Bakit? Hindi sila masaya. For example, uminom ka. you got the joy you wanted, but for how long? Nag-shopping ka. Ay, nabili ko na, ang saya-saya ko. Pero hanggang kailan? Kasi yung temporal na saya yung nahahanap natin. And we tend to sit on this temporal seat of joy apart or away from God. Tingnan nyo. Di ba kayo nagtataka yung gawain 11 years na sa January? Ang daming nang iwan, daming nawala. Pero nakatayo pa rin yung church. Ang daming pagsubok na dumating na halos yumanig sa aking pagkatao at pagkapastor. Pero nakatayo pa rin yung church. Not because the pastor is great, no? Actually, the pastor is weird. Buti na lang, sabi ko, nagkakabiruan nga kami. Sabi ko, bakit kayo nilagay sa atin si Brother Joshua? Bagay. Binabagay lang naman ng Panginoon yung church, yung tao sa church. Siyempre, church ng sira. Lalagyan din ng sira. Eh, pare-pareho tayong sira. Well, anyway, when I say sira, it means makukulit. Gustong-gusto natin nagbibiruan tayo. O sino hindi sira dito? Ako po. Hindi ko makain ng keso, ayaw ng keso, hindi ba kabaliwan nyo? Eh sa spaghetti ngayon yung unang tinitira. Dito sa church, pag nandito ka, maraming problema. Pero ito yung lugar na may problema, pero makakatawa at makakatawa ka. Sarilinin mo yung buhay mo, makakatawa ka. Oo, pero tingnan mo, may puwang sa puso mong hindi mo makikita talaga. Amen. Every Sunday, puno itong church. Nakikita nyo, maraming ngayon. Wala yan pag Sunday. Amen. Natanda na kasi. Wala lang ang social distancing dito eh. Magkawit na ako. Magpapaalam lang ako. Wala ako na gano'n. Bakit ganun? Plano namin sa anniversary, dito sa baba mag-anniversary. Kasi hindi kasya yan dito, for sure. After all I've been through, ba't nga pa maraming umalis? Napag-uusapan din namin. Because they compromise. They sell what they had. Parang si Nehemiah, di ba? Sabi ni Nehemiah, ba't ako bababa dyan? May importante akong ginagawa sa Diyos. Hindi ako bababa dyan. Parang sinabot din. Sinabot, binibili.
Pero sabi ni Nabot, hindi ko binibenta ito. And how much Satan wants to buy you. Si Satanas bibili yan at bibili ng tao dito sa loob ng church. Amen. At posibleng hindi mo makita yun eh. But the Word of God clearly tells us that we need to wake up. Now is the time, now is the day to wake out of sleep. Amen. Paggising. Ha? Kasi pag hindi tayo gumising, baka nandyan na si Lord, wala ka nagawa. Amen. So we need to serve God immediately. That is the rush mode number 1. And number 2, we need to serve God wholeheartedly. Colossians 3:23. Pansinin nyo ha. Wholeheartedly. Today, as of today, what occupies your heart? Ano yung nandyan sa puso mo at ano yung problema ng pusong yan? Kasi yung pusong yan, pwede yung maraming laman eh. Amen. Kaya alam, kung mababa lang yung capacity niyan, tumanggap ng heartbreak, tumanggap ng pain, tumanggap ng kabiguan, failures. Alam niyo yung pusong yan, madaling nawawasak. Amen. Pero pagka inisip mo naman, ang Bible sinasabi na ang puso ay mahina at mandaraya Amen. at masama sa lahat. Sino ang makakakilala nito? Diba? The heart is deceitful. Oo. Ilang beses ka nang niloko ng puso mo? Nako. Sakit yung bakit. Magpapaka-single muna ako. Sigurado mag-iintay na lang ako maging single uli. Uy, ang sexy mo na. Di na ako iibig pa muli. May dumaan. Cute nun, no? Buhay. Kita mo kung anong ginagawa sa'yo. Puso mo. Alam mo, ang puso mo, wala kasi madaya yan eh. Amen. Ang sabi na 23, wholeheartedly, pag lingkuran daw ang Panginoon ng wholeheartedly. Whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Ano mang iyong gagawin mo nang nasa puso mo sa Panginoon at hindi sa tao. Kaya nga sabi ko sa inyo, dito sa church, huwag kayong tatamad-tamad. Kilala niyo ako, hindi ako pala utos. Inuutosan ko lang kayo pag kailangan ko talaga. Bakit ako hindi pala utos? Naglilingkod din ako eh. Pare-pareho lang naman tayo. Naranasan niyo na ba yung inuutosan kayo lagi? Sinong tao yung kilala yung trip na trip niyang utosan siya? Yung, uy, utusan niyo ako. Kahit ko lang kayo utusan niyo ako. Sino naman tao yung kilala niyo? Ayaw mautusan. Wait. Ako na naman. Sino yung kilala nyo na yung taon na yun na nung pinaghugas ng pinggan, tuwan-tuwa. Uy, gasa mo na yung pinggan doon. Nagiging paniki yan. Katawa. Pero sabi ko sa inyo, dito sa church, whatever we do here, tayo magbe-benefit. Pero kung ano man ang pinaglilingkod natin dito ay sa Diyos natin pinaglilingkod. Amen. Alam mo kung bakit parang ang pointless ng buhay sa'yo? Wala kang ginagawa sa Panginoon eh. There's a void in your heart that you keep on looking for somebody to fill it. Whereas si Lord lang naman yung pwedeng makapuno niyan. Bakit po minsan inaakala natin na makukuha natin yung gusto natin? Kasi meron tayong problema. Alam mo yun? Alam niyo kung ano yun? Entitlement. Yung parang, ay, deserve ko ng ganito, deserve ko ng ganito. Dapat mangyari yun kasi deserve ko yun. Kukunin ko yun kasi nararapat sa akin yun. Well, let me tell you this. You are not entitled of anything. Amen. What we are entitled is hell. Because we are all sinners. Tama. Impyerno lang ang deserve mo. Iho, iha. Impyerno lang. Bakit, Pastor? Why? Because the Bible tells so. Impyerno ako. Ba't ko deserve ang impyerno? Dahil nagkasala ka. Ikaw at ako ay makasalanan. Lahat tayo. Taas ka ng kamay na hindi makasalanan. Nobody can tell. Lahat tayo makasalanan. Ikaw. Ano yung kasalanan mo today? Ano yung kasalanan mo yesterday? Ano yung kasalanan mo tomorrow? Bukas. Total, wala pa naman bukas. Maghanda ka ng papel. Ililista mo sa papel na yun lahat na magiging kasalanan mo sa araw ng bukas. Try nyo. Kahit dyan na lang sa notes ng cellphone nyo.
Nga, gising na. Gising na naman. Uy, disrespect to parents. 1. Tapos ka na kaagad. Nag-aalmusal ka na. Ay, kailangan pala mag-pray. Ay, kasalanan na naman yan. 2, di nag-pray. And let's see what happens. Kung di mo mapuno ng kasalanan ang iyong pad. Pero alam nyo, sa bawat kasalanan, isa lang naman nun ang kailangan para mapunta ka ng impyerno. Paano yan? Ang dami mo. Makinig po kayo sa akin. We need to serve God wholeheartedly because God loves us wholeheartedly. Amen. He didn't send anybody. He didn't send anyone, just anyone to save us. He sent His best. Amen. His only Son, Jesus Christ. Alam mo sa buhay mo, kung marami kang problema, si Jesus ang sagot. Bakit si Jesus ang magiging sagot sa buhay ko? Dahil sinubukan mo ng maraming bagay at hindi ka nagkaroon ng kasagutan. Marami tayong gusto. Pero marami tayong gusto na hindi dapat para sa atin. Amen. Marami rin tayong gusto na pinilit natin kunin at the end of the day, nasaktan lang tayo. Marami rin tayong ginusto na hindi naman para sa atin, para sa iba. Amen. At parang iniisip mo, ba't sila meron? Ba't ako wala? Oh, entitlement yan eh. Gagawa ko ng preaching dyan. Tinan nyo. Hindi mo deserve ang kahit anong tinatanggap mo. Dahil una, lahat ng tinatanggap at tinatamasa natin ngayon, biyaya lang ng Panginoon. The job, the money, the relationship. Lahat yan, biyaya lang ng Panginoon sa'yo. And if we learn to sing that song, count your blessings, name them one by one, you will not stop counting. Kasi sa dami ng blessing ng Diyos. Maging ang tao, karelasyon, blessing yan. Mali ba, nangagaw ka ng asawa, hindi blessing yan. Wholeheartedly. Paano natin masasabi na wholeheartedly ang paglilingkod natin sa Panginoon? Una, service of love requires commitment. Papayag ka ba sa relasyon na walang commitment? Oy, tayo na ha. Pero walang commitment. Ano yun? Walang commitment. Pwede kang makipag-date sa iba, pwede pa rin makipag-date sa iba, pero tayo na. Friends with benefits. Papayag kayo sa ganong relasyon, taksilan. Walang commitment eh. Alam mo, ganun yung ginagawa natin sa Panginoon. We want to have a relationship with God in the sense na gusto natin sa langit, but we don't want the responsibility within it. Hindi pwede sa relationship walang commitment. If you are in a relationship with God, then there must be a commitment. If you want to serve God wholeheartedly, dapat committed ka doon. May nagsabi ka sa akin eh, Pastor, buti hindi ka sumusuko. Kasi lagi ka namin iniiwan. Lagi ka namin pinababayaan. Babalik kami pagka problemado na kami. Pero hindi mo kami sinusukuhan. Hindi ka sumusuko sa gawain. Sabi ko sa akin, sa totoo lang, suko na ako sa inyo. Kukulit niyo. Kaya lang, may commitment ako sa Diyos eh. Kaya hindi ako minto. And that is not making me a good or better person than the other persons. Ginagawa ko lang yung trabaho ko. Wala pa akong ginagawa talaga sa Diyos. I'm just simply fulfilling my duty. Alam mo, dumating din ako sa point na tulad nyo ako. Tatrabaho, nag-iisip ng pera, ng relasyon. When God called me here, wala yung lahat eh. And I did not regret anything of it. Kasi dahil naman doon, nakilala ko kayo, may naligtas sa inyo. Ito tayo ngayon sa church, masaya, madami, pinagpapala, offering 4 digit lagi. Sino hindi matutuwa sa tinatakbo ng church ngayon? May kung member ka dito, matutuwa ka rin sa tinatakbo ngayon. Pero ang iniisip mo na kagad, wow, wala din yan. Lucifer, ikaw ba yan? Be thankful of what we have right now. Why? Kasi isip ko agad ganun eh. Hindi mangyayari yun kung una kikilos ka. May commitment ka eh. Yan, may commitment ka dyan. Sino ba nakapirma dito? To, Valensorio. Kita-kita ko rin po. Sino ba? RJ Clyde Singson. John Paul Lerio. Kita-kita rin. Tinarakan na yan. Kita yung mga pirma nyo dyan, oh. Yan ko pala. Tinarakan Pero alam nyo, kidding aside, commitment sa Diyos yan.
Pinirmahan yan sa church tayo. Saksi yung mga pasto. Amen. Di ba? Pinag-pray yan. Commitment yan. Kaya lang minsan talaga sa mga anak, may mga nakakalimot. Pero, despite the fact na nakakalimot, ang tatay hindi. Buti lang yung tatay natin ng Diyos. Napakabait niyang tatay. Try nyo i-appreciate yung pagiging tatay ng Diyos sa'yo. Sobrang bait niya. Imagine yung pasensya at pagpapatawad niya. Bakit hindi ka nakakaranas ng tuwa ngayon? Kasi hindi mo nararanasan yung pag-ibig ng Diyos. Pero ang feeling mo, ito lang ako, hindi ko deserve. Pinabayaan ako, wala nagmamahal sa akin, bakit ganun, bakit ganyan. Hindi. Pag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, may isip mo sa sarili mo, ay, sobrang blessed ko pala. Amen. Because a lot of people in there are looking for answers in their life, looking for some reasons to live, looking for some motivation to continue, but they cannot find it. Amen. But the Lord tells us, come unto me, all you that labor and heavy laden, and I will give you rest. Pagod ka sa buhay, sa Diyos ka lumapit. Minsan may mga sobrang samang kaganapan sa buhay na hindi mo matanggap. Kaya lang, commitment lang sa Diyos talaga eh. O. Maliban sa commitment, ano pa yung susunod doon? Completion. Pag wholeheartedly ang service sa Panginoon, kailangan may completion. Tinatapos. Di ba? Dami natin sa school, nagpa-project kayo, group report, blah 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 or something. Hindi naman tatanggapin nyo kung di tapos, di ba? Amen. May favorite line pa yung mga teacher. Finish or not finish. Pass your Pass your papers. Pero sa gawain ng Diyos, dapat ito tinatapos. At walang valid reason na huminto ka. Dahil pag huminto ka, parang eroplano yan eh. When you stop, you drop. Tingnan mo, sumadsad tuloy yung buhay. Huminto ka eh. Pero salamat talaga, kahit bumagsak at sumadsad yung buhay, nakasindi pa rin naman yung eroplano. Pwede pa rin yung makakaangat ulit. Gaganon lang yung piloto. Looking forward ako sa 11th year anniversary. Pero piniintay ko yung 20th year. Ilang years yun? Sabihin na natin 10 years from now. 46 na ako back then. Baka may puti na akong buhok, no? Para si Brother Joshua. Sa tornero, hindi na nakalimutan din yan. Pero ganun po ang punto ng buhay eh. Oh, may isang kapatira tayo, pinalo siya. Nalulungkot ako for him. Pinalo siya. Pero okay naman kasi alam naman niya ang gagawin. Babawi lang sa Panginoon. Makabangon ulit. Pag pinalo ka ng Panginoon, salamat, mahal ka ng Diyos. Amen. Amen. Paluin sana kayo. Kasi nga, pag di ka pinapalo, malaking issue yan. Amen. Una, sa impyerno ka pupunta pag di ka pinalo. Pero pag pinalo ka ng Panginoon, God is loving you. For whom the Lord loveth, He chasteneth. Pag pinalo ka ng Panginoon, makikita mo doon una, His concern. Diba? His care. Kasi pag hindi ka pinalo, ay, ibig sabihin walang pake sa'yo. Amen. Pero pinalo ka, may pake sa'yo. Mahal ka ng Diyos. At tignan mo ito ha, when we serve God wholeheartedly, kailangan mo rin ng courage. O, yun nga, sabi ko kanina. Paano pag dumating yung time, hindi na naman. Di courage pa rin. Kasi ganun lang naman ang gawain eh. May ups, may downs. Pero ang masarap, sa kabila ng ups and downs ng gawain, nandun ka pa, nakita mo lahat yon. At nandun ka pa rin hanggang sa dulo. At nandun ka pa rin hanggang pagbabalik ng Panginoon. Nakita ko yung history ng church namin. Grabe. At yun nga, may mga bagay na inaalaw ang Panginoon na mangyari sa iyo eh. Pero kung inaalaw yan ng Diyos sa iyo, He wants you to learn something. He wants you to do something. At ang napakahirap, when God is bringing you to a place that you need to learn, and you just sit and do nothing. Diba? Pag dadalahin natin, kunyari, yung anak ko dadalahin mo sa learning center, papayag ka ba? Wala siyang gagawin. 15,000 per ora binabayad mo. Papayag ka. Siyempre, hindi ka papayag. May gagawin dapat siya kasi kaya mo nga siya dala ron for him to learn.
Sa buhay, kailangan ng tapang dyan, di ba? Amen. Pero ba't ganun? Ang tao, ang tapang pagkalukuhan. Yung shoplifter, binalita, nahuli. Hindi ko naman alam sa shoplifter na yun kung anong trip niya. Ang mga kinanakaw niya lang, yung mga shampoo at conditioner. May mga alahas naman, may mga silver naman doon, pero talagang yung sunshake na bote nandito, yung cream shake na bote nandito, yung panty nandito, sa bra. Imagine that. Ano bang gagawin niya doon? Oh. Mga shampoo pinagnanakaw. Pero tingnan nyo sa isang banda. May mga tao na gumagawa na ng desperado, pero ang tapang nila gawin nyo. Amen. O tayo minsan natapang natin kahit alam natin kasalanan yung gagawin natin. Buong tapang natin ginagawa. Hindi tayo nahihiya. Guys, I'm telling you this because we need to serve God, and if we'll serve God, ayaw ng Panginoon ng half-hearted. Papayag ka ba, boyfriend mo? Kalahati lang ng puso ko sa'yo. Kalahati ng puso ko, bakante kasi dapat eh. Papayag ka? Ay, teka. Babae yan, ano? Sigurado yan. Isipin nyo. Kung tayo gusto natin, wholehearted ding mahal tayo, and Diyos pa kaya. Amen. Bakit ka ba malungkot ngayon? Kasi nawala ng pwesto si Lord sa buhay mo. Oo, kilala mo si Lord, pero hindi mo siya binibigyan ng sapat na attention. Oh, ayun. 7:48. Bukas ng 7:48, ha? Tingnan niyo yung oras bukas ng 7:48. Anong gagawin mo dun araw na yun? Thursday. Ano yung ginagawa mo sa mga oras na yan? Maybe on your normal task, nagsa-cellphone. Iba sa inyo, nagdi-dinner that time. Yung iba naman nanonood ng TV. Imagine how many seconds, minutes, hours, days, months, years ang balak mong sayangin na walang patutunguhan. And let me tell you, if we want to serve God wholeheartedly, marami talagang darating na problema sa'yo. Amen. Biblical people, even the very Bible people, are not spared from that. Ang lala nga. Di ba si John the Baptist nga? Alam nyo kamatayan nun? Kayo ba? Ha? Kayo ba naranasan na matalsikan ng mantika habang nagpiprito? Ha? Si John dinala po sa Isle of Patmos at pinrito ng buhay. Pero alam nyo, habang piniprito siya, wala siyang ginawa kundi mag-preach. Imagine nyo ta. Habang kumukulo ka, nakikita mo yung sarili mo, nagiging golden brown ka na. Siguro may breading pa dito. Pero siya, alam nyo, tanggapin nyo, Panginoong Jesucristo. Kaso hindi siya namatay eh. Hindi siya napatay kahit pinrito siya ng buhay. Handa lang tayo. Wala pa nga tayong ginagawa. Puro reklamo na tayo sa buhay. At ito pa ha. Wala tayong karapatang magreklamo sa Diyos kung malayo naman talaga tayo sa Kanya. Because we deserve it. Amen. Sabi ko nga, kung natapa ka, edi tayo ka. Ganun lang naman yun eh. Hindi na yan para sa mahiya ka. Kasi yung pride pa na yan ang pipigil sa'yo eh. Hindi kasi nakakahiya. Kahit mahiya ka, walang magbabago sa nangyari. Nangyari na yun eh. Amen. Walang magandang mangyayari sa bukas mo kung di mo sisimulan ngayon dahil tali ka ng kahapon. Let go of the past. Amen. Wala nang mangyayari sa paghawak mo sa past. Past is past and never be discussed. What importance is, yung present mo, ayusin mo para okay na yung bukas mo. Amen. Ako, hindi ako nagsasawang turuan kayo. But I hope one day makita ko kayo, nagtatapat kayo sa Panginoon. Papatuloy sa gawain niya, masaya kayo. Kasi okay naman ang buhay eh. Kung titignan mo, life is not really that bad. Pero sa iba parang sobrang bad na ng buhay. Why? Because they cannot find the joy they are seeking. They try to find that joy in other things but they cannot find it elsewhere unless God will give it. Rush mode na, mga kapatid, rush mode na. Maglingkod na kayo ng wholeheartedly.
Hindi pwedeng part-time Christian sa Diyos. Part-time Christian equals part-time blessings. Ganun lang po yan kasimple. Part-time ang paglilingkod mo, edi part-time din ang biyaya sa'yo. Pero kung full-time ang paglilingkod mo, edi full-time din ang biyaya sa'yo. What you sow is what you reap, di ba? Pero ano sabi sa mga nagpapatuloy na Galatians 6:9? Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Sabi nung kinanta natin kanina, and they shall walk and not faint. He giveth power to saan? To the faint, doon sa mga nanghihina. God gives power. And to them that have no might. Binibigyan din ng Diyos ng kakayahan yung mga walang kakayanan. He increases strength. Siya ang nagdadagdag ng lakas sa mga nanghihina. Eh ba't hinang-hina ka? Walang Diyos. So guys, let me tell you for the number 3. Rush mode number 3 is we are to serve God faithfully. Naranasan nyo na bang maging faithful sa isang tao or sa isang bagay? Nung faithful na faithful ka sa isang tao or isang bagay, di ba? Wala siyang katapat. Di ba wala siyang katulad? At wala kang binibigyan ng best effort mo kundi siya. O yun. Faithful sa tao, faithful sa work, pwede yun. Nagawa mo na ba yan sa Diyos? Lord, wala kang katapat sa buhay mo. Lord, ikaw lang. Sabi nga, doon sa preaching ko sa Sunday, Lord, kung di ka kasama, wag na lang. Amen. And I will give you this quote. Lalo kayo mga prayer meeting, mga priority ko kayo. Mga prayer meeting attenders. Huwag mong habulin ang blessing. Si Lord ang habulin mo para ikaw ang habulin ng blessing. Amen. Ang hirap kasi sa mga mananampalataya, they are after the blessing, not after the Lord. But if you are after the Lord, the blessing will be after you. Ganyan ang blessing eh. Hindi yan yung ultimate prize. God is the ultimate prize. Pastor, bakit masaya ka kahit ang dami mong naranasan? Ako masaya talaga ako. Pamilya ko pinagpapala. Imagine, we have a new house. Sa amin talaga. Sasakyan, tagi-tagisa, may mga motor pa. Yung bahay namin, bagong gawa. Kakapagawa. Ngayon, sabi ko nga kay Brother Glenn, nagpapahanap yung kapatid ko ng refrigerator na sideways. Side by side. Yung tag 40,000. Kasi tapos nang bilhin yung TV na tag 30,000. Sa family namin yun. Hindi ko kayo iniinggit. Hindi kasi namin hinabol yung blessing nung nagsimula kami na magawain. Yung mga blessing ang kusang sumunod sa amin. And I as your pastor, gusto kong mangyari yun sa inyo. Sino ba pastor hindi matutuwa ng mga miyembro niya pinagpapala? Hindi ko naman kailangan na kahit ano na mula sa inyo eh. Pero nais ko na makita kong binibless kayo. Kasi pag nakita kong binibless na kayo, masasabi ko na sa sarili ko, I have done my duty. May natuto na sa tinuturo. Pero yun nga, di ba, naririnig nyo naman na sa akin yan. Huwag kayo magbigay dahil sa blessing. Magbigay kayo dahil mahal yung Diyos. Amen. At sa church na to, pag natutunan natin yan, ay naku. Oh, guys, ang dami nang nasayang sa'yo. Oh. Remelin, lang taong ka na, Remelin. Hindi kompleto ang preaching pag di kita dinali. Hindi nga, ilan taong ka na? 24? Imagine that! 34? Hindi nga, ilan taong ka na? 24? Ooh! 22. Sorry nga, inuulit-ulit ko nga, parang mali ako ng dinig eh. Sabi ko, mas matanda pa si Rem kay Mape? Parang hindi eh. Oh, nagtalo pa yung isip ko eh. 22. Nung nakilala kita, ilan taong ka lang? 15? 15? Pantalang dati, gusto mo lang paper doll. Oh. Imagine, yan na yung, hindi yan ang itsura mo nun. Hindi yan, tanda-tanda ko, yung buhok mo nun, yung gano'n. Oh. Throwback na lang. Basta wala namin. Sige, pastor, isang ano lang, isang pasada lang. Pero ikaw, ito na yung itsura ko noon pa, di ba? Oh. I'm not saying na mukha akong bata, which is true. Ang sinasabi ko, if you serve God, you serve Him faithfully so that He will faithfully bless you. Hindi nagkukulang ang Diyos at hindi madamot si Lord. Kaya kanyang pagpalain sa isang iglesia. Pero kung after ka doon, alam niya yun.
After ka lang naman sa pera ko, kaya mahal mo ako. Alam ng Diyos yan. Kaya nga ayaw kong maging yun ang mindset mo. Sa buhay mo, gusto mo sumaya? Gusto mo dumami pera mo? At maglilingkod ako sa iyo, Diyos, para dumami pera ko? Hindi! Si Lord ang habulin mo. Yung blessing, sunod na lang yan. Bonus lang yan, kumbaga. Hindi mo maraming pera kung wala si Lord dyan. We made perilous decisions. Alam nyo, napaka-crucial ng decision making. Lalo na sa inyo mga 20 plus. Kasi yan yung age na pipili ka ng career. Pipili ka ng tatahakin. Pipili ka ng mapapangasawa. Kaya napaka-crucial niyang pagpiling yan sa inyo. Sino rito yung pinag-pray mo yan? Pinag-pray ko tong trabaho ko. Pinag-pray ko tong boyfriend ko. Pinag-pray ko tong career. Pinag-pray mo ba yan? O sinunggaban mo lang? Hindi, kasi ito lang yung trabaho available. Naku Brad, mga sis. Pag sa Diyos ka, hindi ka walang options. Kasi pag wala kang options, you settle for the best or you settle for the less. It's either of the two. Eh wala ka naman choice. So pwedeng yun yung pinaka-less at yung kadala. Eh di yun na rin yung pinaka-best, pastor, kasi wala naman pagpipilian. Malamang. Pero sa Diyos, pag ang Diyos ang nagbigay, hindi yan less. Siguradong best yan. Kaya titignan nyo ito. Napaka-crucial ng age mo na yan in decision making. O, di ba? Pag college, yan ka pipili ng course. Pipili ka ng course, pipili ka kasi ng career. O, nagsasabay din naman, pipili ka ng boyfriend, ng mapapangasawa, pwede. Kasi yan ang point ng relationship. Kaya ka nakikipag-relationship kasi naghahanda ka na sa pag-aasawa. Maraming hindi dumaan dyan, kaya nag-aasawa ng maling tao. Nalalaman, hindi pala sila, hindi tayo compatible after magkaanak ng 7. Hindi pala compatible. Kaya nga nagbo-boyfriend-girlfriend stage para malaman mo muna eh. Ha? Kulang pa kami apat. Hindi pala tayo compatible. Kulang pa apat. 7? Kulang pa kayo 4. Para malaman nyo kung compatible. Kailangan muna pala. Isipin nyo yun. Nag-aalaman kayo ng compatibility kung kailang 7 na anak nyo. Naka-7 muna bago na lang hindi tayo compatible. Ang bihirang yan. Isipin nyo yan. Perilous decisions and number 2, personal decisions. Sa murang edad, ikaw pinakabata ngayon dito. Bro, 17 ka lang, di ba? Totoy pa yan. So, kasi tutusik. Ayan yung point na. Pag may nakita kang paputi, wala naman masama doon eh. Tumitingin ka lang naman eh. Di ba? Gano'n naman talaga. Oy, mga lalaki, maglolokohan tayo kung sabihin natin hindi tayo gano'n. Pag may maputi. Mga babae din naman kasi ako, napapansin ko yan pag kasama ko siya sa mall. Magpustahan tayo dalawa ha. Kung ilan ang titingin sa'yo, ilan titingin sa akin, siya magbabayad na kinayan natin. May mga tumitingin talaga eh. Ako pa naman. Pag nag-disguise na, saglit lang. Ako pa naman, tinginin ako dahil sa ilong na to. Tinginin lang. Pero hindi ibigin. Tinginin lang. Nakamas naman ako. Yung siya din naman, nakita ko. Aba, doon sa mall ha, may sumigaw. Sana all may jowa. Sinigawan ko ba? Tapos tingin ako sa kanila sa taas, nasa taas sila. Kinawayan ko na lang eh. Pero sa loob ko, bubugbugin ko kayo. Makikita natin doon. Ha? Yung age mo na yan, hindi pa yan yung serious times. Ha? Jero? Hindi pa yan. Pero yung mga age nyo, kayo, yung mga 20 plus, seryoso na yan. Amen. Ayusin nyo na yung buhay. Ito. Pinagpitan na pare. Lalo ka na. Ha? Fix her heart on the Lord, not on every girls. Ha? Wala. Wala po. Promise. Baka may kachat ka na naman. Tingin ako kalay. Madami ka eh. Wala nga rin ka pa eh. Mga simple-simpleng pachat-chat ha. Ako ha. Mates ah. Nag-iingat ka rin siya kaka-overnight mo. Nako. Baka magising ka, isang araw makalawa. Nabetching ka.
Layda. Dali ka. Oh, alam mo yun? Natawa ka, alam mo yun. Alam ko yan, alam ko yan. Hindi mo sinasabi yan, ha? Nabetching ka ni Rupa. Yun. Personal decision. Alam niyo yung mga decision niyo pang personal, lagi niyo isang guni kay Lord. Amen. Natutuwa ako kay Sister Shaira, kahit di natin siya kasama. Kasi kahit lahat ng desisyon niyan, Pastor, ano kaya kung ano? Pastor, may naisip lang ako. Lagi siyang ganun. Ganun yung attitude niya. Si Pastor siya, tanong kay Pastor, tanong kay Pastor, tanong kay Pastor. Minsan nga nakukulitan ako. Pero okay lang kasi natutuwa ako sa attitude niya na yun. O ngayon, nag-chat siya habang nagpipreach ako. Alam mo na kung bakit di kita nasagot, ha? Ikaw, hindi ka man lang nagsumangguni kay Lord o kay Pastor man lang. Sunggab ka ng sunggab. Papahama ka tuloy. Amen. Alam nyo, ang rosas maganda sa paningin pero matinik. Amen. Baka sa sobrang ganda ng rosas, sa sobrang attractive nito, hawakan mo. Nang walang ingat, masasaktan ka. Amen. Ganyan din po ang desisyon sa buhay. Ingat sa personal decisions. Because many of our personal decisions, and we must admit, wrong decisions. Amen. Thirdly, lastly, we are to serve God faithfully with a promising decisions. Yan naman yung nagde-decide ka na sa buhay mo na, teka, lapit ang Panginoon, babalik siya anytime. Ano ba yung decision sa buhay ko na kailangan kong gawin? Na maganda yung dulot, hindi lang sa akin, kundi para sa mga tao sa paligid ko. Para na rin sa mga mahal ko sa buhay, para sa Panginoon especially. When was the last time you decided na you will do it, not because for yourself, but because of everybody? Ako, kaka-decide ko lang na when I decided na magkaroon tayo na Thanksgiving outside church. Gusto kong sumaya kayong lahat. Gusto kong kumain kasama kayong lahat nang hindi kanya-kanya tayong lugar. Kaya ang pinili kong resort yung may mahabang mesa. Oh, maglatag tayo ng dahon ng saging doon. Ano ba naman yun? Yes, the good boy. Tapos gaganon ko yung sabaw doon. Galing sa pool. Oh. Masarap din, Lay. Sagot ko na yung dahon ng saging. Inisip ko ba yung para sa akin? Alam niyo, hindi naman ako mahilig mag-swimming. Unang-una. Pangalawa, hindi ako mahilig sa outing talaga. Kasi madalas hindi ako naliligo. Pero alam ko, kailangan nating lahat ng pag-unwind. And I want us to unwind together. In-effort ko yan. Alam niyo yung biyahe papunta doon sa resort. Grabe, layo. Kung alam niyo yung Welcome Los Baños, doon eh. Oh, pero at least kasama na rin yung road trip man lang natin, papunta at pauwi. Masarap din naman yung may road trip eh. O isang van daw kayo, sabi ni Brother Joshua, mga girls, isang van kayo. Yung mga magjowa, hiwa-hiwalay muna. Except sa akin. Except sa akin. Hindi. Kidding aside. Oh. Sa Starrush yung mga boys. Tsaka doon sa coaching isa nila, bahala sila, pabili nila, or kung gusto nyo magsama ng boys para usapang boys. Doon ka muna. Di muna tayo mag-asawa ngayon. Para magkakilala yung mga bago. Makilala nyo itong mga matatanda. No, Mape, no? No, Remelin, no? Amen, Ren. Oo. Alam ko. Gusto siya raw magdadrive eh. Siya magdadrive? Tapos siguradong safe yung sasakay sa kanya. Pwede rin kang gamit yung Pwede rin naman. Girls, girls. Boys, boys. Magising. May ko magising pa. Alam mo, sa sobrang busy mo at dami na ng ginagawa mo, kailangan mo mag-relax sa buhay minsan. Pero wag naman yung relax ka na lang habang panahon. Tama. Redeeming the time na tayo eh. Rush mode na eh. Ha? When was the last time you made a promising decision? Na sa decision mo, inisip mo naman si Lord, inisip mo rin yung church. Ay, teka, kahit anong mangyari, Kristiyano ako eh. Dapat yung decision ko may pagka-Kristiyanong pagdedesisyon. Oh. Oh, Chad Paul, mukha ka ng F4. Ano ba yan? Nung ano kasi, wala pa. Wala pang pandemic yata yan. Hindi, wala. Hindi. Nakapag-ano na ako nung araw. Ano pa lang to? Alam mo, 2 months dadalawin pa ka ni lang. Pastor Jerry. 2 months pa. Kasi nung nakaraan, wala, may budget na kaso, tinapos yung pambayad dun sa lupa ni Ames.
So, ayun. Ayun pa, binayaran pa namin yun. So, Hindi ka mag-alala. Tatlo yung gunting sa bahay. Si Brother Abby siya yung bahala sa'yo. Kita nyo, sumasang-ayon ng hangin, no? Pag ganyan ang hangin, may manananggal ng suso. Pero tayo, sabi ng Bible, huwag tayo matakot sa mga gano'n. But fear Him, which is able to kill both the body and soul in hell. Amen. Para doon sa ating bisita. So bro, bisita ka namin. Second time nito, di ba? Alam mo bro, maraming pagdadaanan tayo sa buhay, marami tayong laban sa buhay. At minsan parang nakakapagod na, di ba? Pero yun ang buhay. Part ng buhay yan. O maga, buhay, ito ang buhay. Sinajogging mo yung buhay. Nakakita ng distraction. Liko tayo. Hindi ka na nakakapunta sa finish line. Sa mga distractions ng buhay. Ang message na to ang layunin, ituro sa bawat isa na ang Panginoon babalik ulit. We do not know when, but we are given signs na babalik siya at siguradong babalik siya. Ngayon, pagbalik niya, handa ka ba? Alam niyo, nung bata ako, favorite ko yung kantang Alapaap. Ay. Without me knowing, nakanta pala yun para sa mga adik. Yeah. Kasi bata pa ako nung kanta na yun eh. Akala ko lang kanta yun sa mga gustong gumala. Tapos nitong tumanda ako na realize, pang-adik pala to. Oh, gusto mo bang sumama? Oh. Isa lang ang titiyakin mo eh. Una, dapat tiyak mo na tinanggap mo na si Jesus. Amen. So that kahit mamatay ka, alam mo sa langit ka pupunta. Pangalawa, huwag ka patakot sa kamatayan. Reality ang kamatayan. Amen. Right, right. Reality yan. Walang makakapagpahinto ng kamatayan mo. At hindi mo alam kung kailan. So you'll just wait. Hindi, kung mamamatay ako, mamamatay ako. Ako, mamamatay ako. Bawat araw-araw may nadidisgrasya sa motor. Pero thank the Lord, hindi ako yun. Pero nadisgrasya na rin po ako dati. Pauwi ako galing prayer meeting. Ako, wag naman sana. Pauwi ako galing prayer meeting. May batang tumawid. Ako naman, hinto ako, umuulan nun. Hindi umislide ako. Yung motor ko pumatong sa akin. Ito yung motor ko. Ako, sinakyan niya. Tapos yung pa ako, nakaganito. Nakaganyan yung pa ako, yung hita ko, nakapatong yung motor na ganyan. Hindi alam ng mga members yun. Na yung pastor nila na disgrasya after prayer meeting. May sugat lang naman ako. Yung bata, patakot-takot. Sabi ko, boy, tulungan mo naman ako, boy. Pero okay ako noon. Wala akong nararamdaman noon. Okay ako, tatawa pa ka dapat ako. Kasi nakikita ko yung bata, boy, tulungan mo ako. Boy, yung bata, tumakbo. Akala niyo siguro, nakakausap siya ng patay. Kasi grabe talaga yung itsura ko po nung kung makikita nyo lang. Nakadagan sa akin yung motor ko. Tapos, walang tumulong talaga sa akin. Lakas ng ulan. May mga napadaang tambay. Tinulungan ako. Pag alis nila ng motor ko, nakatayo naman ako na maayos. Sabi mo, hindi, okay lang naman ako. Sabi ko pa sa akin, okay lang naman ako. Galos lang. Galing ako prayer meeting nun pero nangyari sa akin yun. Inalaw ng Diyos. Siguro nga palo yun or something. Pero ito ako sa harap nyo, nagpe-prayer meeting. Na naman. Hindi naman umulan, di ba? Ano pinapakita ko doon? Sa buhay natin may mga unexpected things na nangyayari. Pero ang dapat mong i-expect, pagamat nangyayari mga unexpected, ang ine-expect natin lagi, my Lord. Mahalaga sa buhay, tinutuloy mo, my Lord ka. Ang mahirap, tinutuloy ka sa buhay, wala kang Lord. E paano pag may nangyari sa'yo, kanino ka tatakbo? Sino nga hihingian mo ng tulong? Kanino ka pupunta? Bakit ka nade-depress? Nade-depress ka kasi nga wala si Lord. Subukan mong gawin sentro naman ng buhay mo si Lord. At masdan mo kung paano kanya pagpapalain. Kayo mga matatagal na ha, dapat ako makita nyo akong testimony. Alam nyo yung mga hirap na tinaanan ko. Kung paano ako nasaktan. At kung paano ako binibless ngayon. Kaya ko bang, nung time nyo, nung dalawa, kaya ko bang magpa-outing na tag 15K yung result? Kaya siguro. Kaya ko bang nagtatagaytay tayo noon without telling you?
500 lang yung pera ko nun. Pero nakakapagtagaytay tayo, pinapakain ko pa kayo sa labas. Okay, ikaw hindi pa pakita pinakain, maraming beses na rin. Hindi Tagaytay. Yun lang, hindi mo makalimutan. Dali ka nga sa Tagaytay para makamubon ka. Nagsiselo. Kaya lang, pag hindi na lang kita, baka mawala ka na rin. 5 taon na nun. Tumitili pa si Remali noon. Na time na yun. Patay na patay pa siya kaya no. Dire. Sino nga yun? Yung nag-aabang lagi sa kanto. Mga kapatid, per conclusion, rush mode. Pag rush hour po, di ba nagmamadali kayo? Kailangan makasakay ako. Pero pag kahit nagmamadali ka, ang problema mo pag rush hour, traffic. Minsan natatraffic ka sa buhay. Pero hindi rason ng traffic sa buhay para huminto ka sa biyahe mo sa Diyos. Matatraffic ka lang. Pero yung traffic, hindi naman naglalast forever. The longest traffic I've experienced is 5 hours. Wow. EDSA. The notorious EDSA. 5 oras kami sa EDSA. Galing kami ng Zambales. Rush hour kami dumating dito sa Manila. 5 oras sa EDSA traffic. Madaling-madali ka. Minsan pa ing-i ka na. Mga kapatid, sa buhay natin, kahit madaling-madali kayo sa kung ano-ano, pag hindi tama yung daan nyo, maliligaw kayo. Amen. Pero sa buhay natin ito, we take it one day at a time. We thank the Lord for every day. At hihintayin natin, Lord, kung parating ka na, abay dapat magmadali na kami maglingkod sa iyo. Kukumbo pa kami datnan na hindi kami handa. So, redeeming the time, rush mode. I hope and I pray na wala na po sa ating mga nanampalataya sa church na ito. Maging sa mga bago, maging sa bisita natin. Tumatanda kayo. Walang dapat isayangin na oras. Redeeming the time because the days are evil. Tayo po tumayo. Tayo po ay manalangin.